Maganda at maluwalhating araw po sa inyong lahat. Ngayong ikalabing-siyam ng buwan ng Hulyo taong 2021. At gaya po ng ating palagyang paalala sa inyo, magsuot po kayo ng inyong mga face mask and face shield. At pag kayo po ay lumalabas ng tahanan, huwag niyong kalilimutan na kayo po ay mag-obserba ng 2 metrong layo o kaya 6 na pies sa inyong mga makakasalubong o makakatabi. At maghugas po kayo ng inyong mga kamay sa tuwi-tuwi na ng sabon at tubig. O kaya naman yung alcohol. At syempre, palaksin nyo inyong mga katawan. Okay. Alam nyo ba na yung pagsulong ng virus, yung pag-akyat na naman ng virus, yung Delta variant, nakakapangamba sapagkat marami na naman sa ating mga kababayan ang nagiging maluwag. Hindi na naman sila stricto sa mga sarili nila. Sapagkat marami na naman po na hindi na naman sumusunod. Ikukunti na nga yung public healthy safe protocol natin. Ano ba naman yung magsusuot lang ngayon ng maskara, magsusuot lang ngayon ng Facebook, maghuhugas lang ngayon ng kamay, magdidistansya lang kayo. Napakadali naman pong gawin yan. Kaya lang nga, eto na naman. Tandaan nyo nandyan yung Delta variant. Mas mabilis daw yung makahawa. Pag tayo hihina-hina, paprente-prente tayo at hindi po tayo conscious, maniwala kayo. Tablan tayo. Huwag niyong sabihin nakabakuna tayo. Kahit na may bakuna tayo, bang totoo na yung bakuna, epektibo pa rin dyan sa Delta variant. Pag tayo ay nadapuan, habang totoo na hindi po maselan, tandaan nyo, kahit na hindi maselan, istorbo pa rin sa araw-araw natin pagalaw. Meron nyo kung palagi may sipon, masakit ang ulo, may lagnat, di ba? Ano pa rin? Mas mabuti na yung malusog tayo. Wala tayong nararamdaman sa katawan natin. Kaya, ang pakiusap, gaya nga nang nasabi ko sa inyo, maraming tao ngayon, dagsaan tao. Kahit saan kayo tumingin pag kayo lumalabas. Kaya, alam nyo, ang inyong lingkod, pag merong mga relief distribution, pag nakikiusap sa mga barangay na magdala tayo ng mga ayuda, naku, napaka-stricto ko po dyan. Kailangan 2 metro layo. At palagi nating nililimit lang yung mga household, 200, ang maximum 300. Assuming na malaki yung lugar, yung covered court. Tsaka kailangan open air para walang problema. Kaya nga, di ba sabi ko sa inyo, pag nagsasalita ako, o kaya nare-request silang kung malaman kung ba't ako pinapakanta, siguro wala nang performer. Tatanggal ako ng mask. Pero ako, bakunado, fully vaccinated. At yung mga kaharap ko, ang layo ng distansya. Siguro mga 10-15 metro. Naka-face mask pa. Tapos open air pa. Kaya walang violation. Pero yung mga ibang nakikita ko, Diyos kong maawain. Talaga naman. Maghunos dili po kayo. Bantayan nyo ang inyong mga sarili. Tandaan nyo, ang ililigtas nyo hindi lamang ang buhay nyo. Kung hindi, ang mga mahal nyo sa buhay. Sapagkat pag kayo'y nadapuan, paglabas ninyo, pag-uwi ninyo, patay. Baka makahawa kayo. Kaya yung pong DILG, si Secretary Eduardo Año,
sinabihan niya ang Philippine National Police at yung mga barangay tanod. Yung mga nagpapatupad ng batas. Kailangan dagdagan nyo yung presensya nyo at yung visibility nyo dyan sa mga commercial at public areas. Sapagat dyan talaga nagkukumpulan ng mga tao, mas mabuting nandiyan kayo. Nagpapalalo, social distancing ninyo. Alam nyo, iba yung meron talaga nagbabantay. Kasi pag wala, hindi naman ang iba, hindi naman sinasadya. Nagiging komportable na nga eh. Pero kung may nagpapaalala, hindi ba meron nga tayong panukala dyan eh. Di ba sabi natin, yung mga local government units, may umiikot, may loudspeaker, sound system, nagpapaalala, hoy, ikaw na nakapula dyan, lumayo ka, masyado kang malapit. Ganyan ba? Itong naka-standby dyan sa huwag kayo magkumpulan. Alam nyo, ganun lang gawin ng mga LGUs. Niwala kayo, wala yan. Wala yung mga hawaan na yan. Kailangan mag-cooperate po tayo sa isa't isa. Yung mga barangay tanod, dahil sisipag pa naman yan. Kaya lang sabi ng mga barangay tanod, ang problema naman sir, wala naman kaming allowance eh. Kaya mag-alala. Kaya pinaabot na natin yan sa kinaukulan. Magkakaroon din kayo yan. Bakit pa hindi? At saka sabi ni sekretarya nyo, kayo pareho rin ang sinabi ni Presidente, mananagot kayo sa akin pag yung may mga super spreader events na hindi nyo alam at pinabayaan nyo, aresto ko kayo. Huwag lang natin paabutin doon. Basta isipin nyo na lang, your life that you save will also save your loved ones. Yan ang tandaan nyo. At yung pong pag nakakita kayo ng mga paglamag, naku magsumbong kagad kayo sa pinakamalapit na otoridad. Meron naman mga hotline dyan eh. Sumbong nyo sa barangay kapitan nyo, sumbong nyo sa pulis, makikita kayong pulis, barangay tanod, para magawang kagad ng karampatang aksyon nang hindi na yan lumala pa. Kaya itong si General Guillermo Elizar, sabi niya, kailangan yung mga police chief, mga chief of police. Kailangan yung mga tao nyo pumunta sa mga publikong lugar at ipagbawal nyo, pigilan nyo yung mga pagpulong-pulong dyan. Sapagkat yan ang magdadala ng distraction sa atin. Magdadala ng sakit. At ito po ay kasunod sa tinanggap na kautusan ni Secretary Ed Año na yung mga PNP at ibang law enforcers siguruhin nila na manatili silang nakikita ng publiko sa mga lugar na kinukumpulan ng tao para sila ay mag-obserba ng protocol at mahadlangan yung pagtatangka na mag-ipon-ipon sila sa isang lugar. Kailangan daw yung mga police chief i-determine nila kung ilang tao ang kailangan para ma-secure yung mga public location. Kaya yun si Colonel Danny Mendoza ng San Pedro. Nako, napaka-stricto nun. Talagang pinatutupad niya yung mga health protocols. Yung pong pagpapatupad ng mga protocols, kinakailangan. Yun ay sinasagawa ng mga pulis, ng mga local na opisyal, pati po yung mga manggagawa sa barangay. At ito namang si General Rizal, sinisiguro na yung PNP ay may pag-ugnayan sa national government para madetermina nila kung ilang mga law enforcers ang kailangan upang palakasin ang pagpapatupad ng quarantine guidelines. Samantala, sinasabi naman ng National Task Force against COVID-19 na ang ating bansa ay preparado naman sa anumang pagdating nitong Delta variant ng coronavirus. Sakay po Secretary Charlie Galvez Jr. Pinaigting po ng pamahalaan
yung kakayahan ng ospital at yung paggagamot sa ilalim po ng programang Prevent, Detect, Isolate, Treat, Reintegrate Strategy. Kung baga, prevent, hadlangan, detect, tuklasin, isolate, o edi ilayo mo, treat, o gamutin mo, reintegrate, o saka mo pag gumaling na, ibalik mo. O yun ang estratehiya. Kaya sabi ni Secretary Charlie, kami po ay handa laban sa Delta. Nakita po natin, nung ito ay nagkaroon ng pag-surge, outbreak dyan sa India, hinihanda na natin sa pangkalahatan ang maaaring pagdating ng Delta variant sa ating bansa. Kaya binigyan na po natin ng mga ospital ng pondo para mag-stockpile sila, mag-ipon sila ng mga logistic requirements para sa paggagamot sa mga pasyente na mahahawahan. Pati yung mga modular hospitals, yung one hospital command operations, in place na rin yan. Kung ano man maaaring likhain itong pagdating ng Delta variant. Sa pangkasalukuyan, na-record po natin mga 19 na kaso ng Delta variant. At ito ay unang na-detect sa India. Yung bilang pong 19, yung 11 pong pasyente, nakuha nila naman yon locally. At yung iba galing naman sa mga OFWs. At meron na po tayong SOP niya na Standard Operating Procedure. Mula nung ma-encounter natin yung COVID-19 variant. At tayo po sa NTF, sabi ni Secretary Charles, kasama po yung mga opisyalis ng Interagency Task Force. Nanawagan po kami. Nagkaroon kami ng mga emergency meeting. Kasama po namin ng Secretary of Health para magkaroon kami ng mga ocular inspection. Binisita po namin mga LGUs na mayroong mataas na bilang ng mga kaso ng COVID. At sila nga po naka-schedule na puntahan ang mga ibang local government units dyan sa Bisaya, dyan sa Davao, sa Northern Mindanao, para ma-check nila kung ano ang sitwasyon naman doon. At ito po sumusunod sa instruction ni Presidente Rodrigo Roa Duterte na paigtingin ninyo yung ating pananggalang sa coronavirus. Lahat ng pwede nang gawin ninyo, gawin na natin. Kailangan ang ating mga kababayan, sabi ni Presidente Duterte, mailigtas dito sa panganib nito. O, ano naman yan? Ate Pipi Lenny naman, hayang ka na naman. Sumausaw ka na naman. Sabi niya, kailangan may strict border control sa NCR Plus laban sa Delta variant. Ikaw naman, Pipi Lenny. Ate Pipi Lenny naman. Ikaw naman, may masabi ka lang. Dati namang ginagawa yan. Alam mo, kasi pag sinasabi mo yan, para bagang hindi ginagawa ng gobyerno. Napaka-stricto nga ng gobyernong ito napupulaan nga, di ba? Pag nagla-lockdown, nagagalit kayo. Bakit lockdown yan? Pag niluwagan naman, bakit kayo nagluluwag? Wala na kayong makita ng maganda O kaya, relax lang, Ate Pipi Lenny. Be assured na ginagawa ng pamahalaan ang kanyang tungkulin. Mabuti nga finally, after more than a year, nanawagan ka na kailangan ng tao ay mag-observe ng mga health protocols. Isang taon may di ba? Napulaan ko kayo. Kasi sa halap na tumulong kayo sa gobyerno sa panawagan na kayo po ay mag-observe ng health protocols. Hindi yung wala na kayong ginawa, kundi pulaan ng gobyerno. O ngayon, at least, after more than a year, ayun, ngayon lang kita narinig
na nananawagan sa mga kababayan natin na mag-ingat kayo. Kayo po ay magpatupad ng mga minimum health protocols. Kung ganyan ka ba, mulat sa pool, pupuri kita. Anyway, teka muna. Pahinga muna tayo. Balikan po natin ngayon. Alam niyo po ba, nung Sabado, nung nakaraang Sabado, tayo po ay pumunta dun sa inauguration ng bagong airport dyan sa Clark. Talagang napakaganda. Yung Clark International Airport. At dun po sa inauguration, nagbigay ng tribute ang presidente. Sabi niya, yung bagong terminal building, ito ay magbibigay sa mga pasahero ng mas madali at mas ligtas na karanasan sa pagbiyahe kahit na merong coronavirus na pandemya. At ito pong payag niya, kasunod ito ng papuri niya sa DOTR, yung Basis Conversion and Development Authority. Pati na yung mga partners nila sa pribadong sektor. Dito sa malawakang achievement sa paglikha ng bagong building na yan ang bagong terminal facility dyan sa Clark. Sabi ni Presidente, ako'y natutuwa. Itong new terminal building na makaka-accommodate ng dagdag na 8 milyong pasahero taon-taon. Pupunta rito. At ito'y doble sa pangkasalukuyang kakayahan ng airport na tumanggap ng 4 na milyong pasahero sa isang taon. Nagpunta po siya doon. In-inspection niya yung bagong terminal facility niya sa Clark. At yung pong naisagawang terminal facility. Yan po ang unang hybrid public-private partnership project na nakumpleto sa ilalim ng Administrasyong Duterte, sa ilalim ng kanyang malaambisyosong build infrastructure program. At sabi ni Presidente Duterte, inaasahan niya na ang publiko may hikayat na kayo ay lumipad. Bisitahin niyo ang iba't ibang lugar ng ating bansa kahit na may pandemya. Habang tayo ay pinipilit na makabalik sa dating kalusugan ng ating ekonomiya. At tayo'y tanggapin natin ang bagong kalakaran. Adapt a new normal, kumbaga. Tinitingnan po natin at umaasa tayo at nananalangin tayo sa isang mas ligtas, mas madali, at mas komportableng pagbabiyahe at karanasan dito sa ating bansa at lalong-lalo na dito sa International Airport. At yan pong bagong terminal building na yan sa Clark, makakatulong po ito sa pag-decongest, di ba? Traffic dyan sa NAIA. O siyempre, sa halip na punta kayo ng NAIA, punta kayo sa Clark, malapit lang mo Clark, ha?
Ilang oras ba natin? Mga 1 oras kalahati. Bibigyan nyo lang ang sarili nyo ng allowance. Parang ganun din naman yan eh. Di ba sa traffic, minsan naabot tayo ng 2 oras papuntang airport. Although ngayon, medyo 1 oras na lang. So halos pareho lang naman eh. So sa halip na may pagsiksikan kayo sa Naya, punta kayo sa Clark. Napakaganda pa ng tanawin. At alam nyo, yung paggawa ng bagong terminal, yan po ay lilikha ng maraming trabaho. At syempre, yung magkakaroon ng pag-unlad. Dahil magkakaroon ng maraming economic activities. Bakit kanyo? Unang-una, yung sa gawa mo ng pag-construct mo ng terminal, ang dami manggagawa. Dami magtatrabaho, mga electrician mo na lang. Yung mga magsisimento, yung mga karpentero. Marami, yung kailangan mo ng mga electrical installation. Di ba? Yan economic activity yan. Hindi lang yan. Pag nagawa na, gaya niya, gawa na, magtatayo ka na yung mga shops doon. Iba-ibang mga shops. Kasi airport, kailangan, marami kang restaurants doon, marami kang shop. Mga biyahera, kailangan, bibili ng mga souvenir. Magkakaroon ng pagbabalik, paglusog ng ating ekonomiya. Ayan ang sinasabi din ni Secretary Art Tugade na yung passenger terminal building, pag yan ay operational na, hindi lamang magbibigay ng makabago, moderno na karanasan sa pagbiyahe sa aire, bagkus dadagdagan pa nito ang pagtulong sa pagbabalik ng ating ekonomiya sa dati niyang kalusugan mula sa krisis na nagpaluhod dito. At yung pong parte ng Northern and Central Luzon, magkakaroon ng infrastructure na transportasyon para sa sila rin. Siyempre magkakaroon din sila ng development. Kasi makakarating na Ang dami ng mga infrastructure program. Kaya ito raw pong Clark International Airport will clearly maliwanag na magiging showcase, magiging huwaran ito ng pinakamagaling dyan sa Northern and Central Luzon. Dyan sa world-class service na ibibigay ng bagong terminal na ito sa libo-libo ng mga job opportunities na magbubukas lalo para sa ating mga kababayan. At sigurado, sisementuhin ito yung posisyon na ito ang susunod na pangunahing gateway ng Asya. At mapapatunayan ito sa ngayon kay Secretary Art na ang build programa ng Administrasyong Duterte ay hindi isang pangarap lamang, kung hindi ito'y isang katotohanan. Naririyan, mahahawakan mo, nandyan na, nasa tapat ng mata mo. Ayan naman ang kanyang speech. Napanood natin yung speech niya, nandun tayo Alam niyo ba kung ilang metro kwadrado ito? Clark International Airport? 110,000. Madalit sabi, mahigit 10 hektarya ito. Meron 10 hektarya. Laki, no? Pati itong si BCD chief na si Vince Dizon, na halos, alata mo ay Vince, parang pagod na pagod ka. Hindi ka na yata nakakaahit. Parang haras ka na. Konting relax. Kailangan forma. Pakita mong magilas ka pa rin. Huwag kang lalantoy-lantoy. Naawa ko sa'yo na nagsasalita ka, parang maawa na mga ako tumaman to. Masyadong sipag. Medyo konting relax. Kailangan palaging makisig
Oh, anyway, sabi niya, yung pagiging makabago o modernization at pagpapalawak ng Clark International Airport ay mas kailangan ngayon upang ang ating bansa ay makabalik sa dati niyang kinaluluklukan sa pangkalakalan. Hindi lamang dahil ito ay lilikha ng mga trabaho, kung hindi, magbibigay din ito ng suporta sa negosyo. Mapapabilis ang negosyo. Tandaan nyo, gaya ng sinabi ni Secretary Art, 150,000, 150,000 o 170,000 mga bagong trabaho. At ito, it will equate to 0.4% ng total employed population ng Pilipinas through production links, supporting industries kagaya ng turismo, food and beverage, serbisyo, infrastructure, agrikultura, manufacturing. Yan, lahat yan, inaasahan na magbibenepisyo yan sa modernized at mas malawak na Clark Airport. Sabi niya, maliwanag na aabutin natin ng 8 milyong pasahero kaagad. At ibabalik natin ang ating bansa sa isang malakas na posisyon upang ito'y makatugon sa pangangailangan ng mga biyahero at biyahera. Lalong-lalo na, ito'y makakatulong sa pagbabalik, lusog sa ating ekonomiya sa pamamagitan ng mga nalilikhay nating trabaho, yung magiging trigger o daan upang yung ating negosyo ay lumusog, lumawak, lumaki, dumami. O, yan ang sinasabi. Pati nga itong si Mayor na Carmelo Lasatin Jr., yung Mayor ng Angeles City, yung nagsuspindi Barangay Kapitan Regueco. Sabi niya, ililip niya yung preventive suspension pero pinatapos niya rin. Ito talaga, Pogi. Mayor Pogi, pinapad yung pangako mo. Ano ka ba? Palit na bagay. Anyway, sabi ni Mayor Pogi, Lasatin, yung bagong passenger terminal, ililigay ito ng mga makabagong oportunidad. At, siyempre, pareho rin ang sinasabi nila Secretary Art at ni Secretary Bibbs. Siyempre, palalaguin nito ang ating ekonomiya dyan sa North and Central Luzon. Ay, nako, yung pong lipad, yung operator and manager ng Clark International Airport, sinasabi nila, na itong building na bago, ito ay dinesign ito, nilikha ito para magkaroon ng malawak na espasyo para ligtas at saka komportable. Saka hindi maingay. Meron kang mapayapa ang loob mo, peace of mind. Kasi nga, binibigyan mo ng prioridad yung mga biyahero at biyahera. Lalong-lalo na, alam niyo naman, sa panahon ng crisis natin, talagang sasakit ang ulo mo. Palagi, yun na lang magpapaswab test ka Kung minsan, mayayamot ka rin sa mga nagsaswab test. Hindi mo malaman kung galit sa'yo at kinusundot ang ilong mo, pwede namang hindi. Pero talagang, mapahirapan ka, mapapabahin ka, masasaktan ka. Yun na lang mga quarantine, di ba? Maraming. Kaya kailangan, as much as possible, bigyan natin ng comfort. Dahil mahirap talaga Alam nyo, talagang state-of-the-art yung technology. Punta kayo doon. You will be owed by the design of the building, yung lawak, yung space, talagang maganda. Subukan po ninyong pumunta kayo. Teka muna. Alam niyo ba yung Metro Rail Transit Line 3? Alam niyo ba na libre ang
sakay dun sa mga tao na may diferensya sa katawan. Persons with disabilities. At ito po ay nagsimula noong 17 ng Hulyo hanggang 23. Ano na ba ngayon? Ano ba ngayon? 20? 2021. Oh, hindi ibig sabihin. Ilang araw pa? 19 lang naman ngayon eh. July 19. Meron pa kayong 20, 21, 22, 20. 4 na araw. Pang-5 ngayong araw nito. Libre pa kayo. Gamitin nyo na. Yung mga may kapansanan po dyan. At ito naman ay kaugnay sa pagdiriwang ng 43rd National Disability Prevention and Rehabilitation Week. At sa isang Facebook posting nung Biyernes, ang sabi po ng MRT3, yun daw pong mga persons with disabilities o mga taong may kapansanan, magagamit nyo yung libreng sakay mula alas 7 hanggang alas 9 ng umaga, alas 5 hanggang alas 7 ng gabi. At yung mga gustong mag-avail nitong libreng sakay, ang gagawin nyo lang, ipresenta nyo yung PWD ID ninyo. Ibig sabihin, yung Persons with Disability ID card sa mga security personnel ng MRT3 bago kayo pumasok sa estasyon. At sabi ng MRT3, kaisa raw ang bunghanay ng MRT3 sa pagkilala at pagsulong ng mga karapatan ng mga kapatid nating may kapansanan. Samantala, yan pong modern highway. Kaya kunin natin ang water natin at painom sandali. Alam niyo ba, na yung national highway system dyan sa Mactan Island, malapit na po itong matapos. At ito'y iko-komplemento yung pagbubukas naman ng 30 billion peso Cebu-Cordova Link Expressway by next year. At ito ay inanunsyo naman ni Secretary Mark Villar nung siya ay nagkaroon ng inspeksyon diyan sa CC Lex main bridge deck. Overlooking, nakikita yung Mactan Channel. Nung Biyernes, nagpunta siya ron. At sa parte ng Cebu, meron din pong interconnection yung mga major on-off CC Lex Bridge ramps papunta naman sa Cebu South Coastal Road. At sabi ni Secretary Mark, natutuwa raw siya na yung mga major girder installation above CSCR viaduct matagumpay. At itong integration po ito, sisiguraduhin na meron tayong walang patid at ligtas na biyahe sa mga gagamit niyan po sa CC Lex. At sa Mactan side naman, yung pong DPWH, pinalawak yung section ng Mactan Circumferential Road dyan sa Babag 2, sa Lapu-Lapu City at Pilpag sa Cordova. Ngayon po kay SecArt o Mark, binibigyan daw nila ng prioridad yung pagtatapos ng nananatiling bahagi ng ongoing Gabi Pilipog Coastal Highway, pati na yung sa Cordova. Para daw itong pagkatapos nito, ito'y malaking tulong maisasaayos yung road network sa Mactan Island, lalong-lalo na yung accessibility para mabilis, madali. Meron kang daanan sa pagitan ng Mactan Cebu International Airport, pati na yung Cordova Coastal Highway. Sayang at na pumano kagad si Secretary Sito, ito sa mga sinulong niya nang siya'y buhay pa. Yan naman pong si CLEX. Alam niyo ba na 8.5 kilometer expressway project ito? At mayroon pong 30 billion investment ng Metro Pacific Tollways Corporation. Ito po yung toll road arm ng Metro Pacific Group sa ilalim ng Public-Private Partnership Framework
ng lokal na gobyerno ng Cebu City at ng munisipalidad ng Cordova. Itong CCLEX, hindi lang ito decongest ng traffic. Kumbaga, yung traffic, hindi na ito kasing tindi, kasing hirap dyan sa Cebu. Pero siyempre, magsusulong din to ng pag-unlad ng ekonomiya. Natural, pag umunlad ng ekonomiya mo, di maunlad din ang buhay ng mga Pilipinong nandun. At ito pong proyektong ito, halos matapos na ito, 80% finish na eh. At gagamit din po ito ng full electronic toll system. Kung baga hindi na ka manual magbabayad, meron ka ng technology nga eh, para mas mabilis ang traffic flow. At ito ibubukas ng 2022 first quarter. At ang speed po nito, pwede ngayon tumangmo ng 80 kilometers per hour. At yung navigational clearance or yung taas, 51 meters para yung mga malalaki, yung mga container van, makakapasok doon sa ilalim ng tulay. Para yung kanta, sa ilalim ng puting. Yung pong oil exploration naman dyan sa West Philippine Sea, binabanggit ni Secretary Alcusi. Yung bagong presidente ng PDP laban po ito. Naalala siya nung Sabado eh. Pinalitan niya po si Senador Manny Pacquiao. Kasi naman, si Senador Manny naman hindi naman siya nahalal. In-appoint lang siya ni Senador Coco Pimentel na ito'y labag naman sa saligang batas ng PDP laban. Kaya nagkaroon ng reorganization. Sa ngayon po kay Secretary Alcusi, isa sa mga nakuha natin dyan sa arbitral ruling noong 2016. Ito yung pagsulong ng oil and gas exploration sa West Philippine Sea. Kasi kung matatandaan nyo, ito ay sinuspindi ng nasirang Pinoy. At nung nakaraang Oktubre, ito po ay nilift. Pinawalang bisa na yung moratorium. Pinagpatuloy na. Pwede nang pumasok yung oil and gas exploration yan sa West Philippine Sea. Kasi sinuspindi nga ito ni Pinoy. Dahil nga sa tensyon sa China, sa kanilang away kung sino ang merong karapatan dyan sa West Philippine Sea. At sa ngayon po kay Secretary Al, yung kanyang opisina ay nag-endorse na ng 3 bagong petroleum service contracts. At ito'y nasa West Philippine Sea. At in-endorse na po sa opisina ng Pangulo. And this activity, sabi niya, konkreto ito and explicit forms ng pagpapatupad ng sovereign rights natin. Ito ay consistent. Doon po sa mga gains na nakuha natin sa South China Sea Arbitral Award. Ang sabi po ni Secretary Cusi, yung service contracts are all in exploration stage. Which activities kasama po yung pag-aaral ng geological and geophysical characteristics of the area and the conduct of on-site survey and drilling activities. At yung pong Department of Energy, consistent po ito sa pag-monitor ng progress ng bawat proyekto. At ini-ensure nito, sinisiguro nito na yung mga service contractors commitments, tinutupad nila. Ito naman si hindi lang nagpahuli. Ito si Secretary Bello. Sabi niya, kinikredit ko kay Presidente Rodrigo Roa Duterte ang mapayapang industrial peace na nakikita natin sa bansa.
At binigyan niya ng halimbawa yung Freeport area of Bataan sa Mariveles. Sabi niya, gusto kong ilagay sa record na yung malaking at mahalagang accomplishment o yung nagawa ni Presidente sa bahagi ng paggawa o field of labor and employment is industrial peace. Ano ba ang industrial peace? Ibig pong sabihin, mapayapa ang mga workers natin. Wala kayo masyadong naririnig na nagwewelga, nagmamarcha, nagmumura ang mga empleyado at mga employer, mga amo. At ito, dahil nga may industrial peace, nagkaroon ng mga safety seals sa 8 FAB locators. Ngayon, ang mga empleyado raw po, mahal na nila yung kanilang mga bossing. At yung mga bossing naman, mahal na nila yung kanilang mga manggagawa. Kaya sa unang pagkakataon, yung mga manggagawa natin, mga employers, na-realize po nila na sila pala magpa-partner sa negosyo. At kung gusto nilang magtagumpay, kailangan magtulungan sila. At yan po ang nangyayari sa panahon ng ating Pangulong Duterte. Tayo po napunta roon. Nakita naman natin talaga. Wala ako nakitang strike doon. Wala ako nakitang marcha doon. Ang nakita natin doon yung mga libo yata yun. 600, 700. Basta libo kasi morning afternoon Hindi po binida natin sa inyo. Binigyan sila ng mga ayuda ng tupad ng DOLE. Katunayan, kahit na nga meron silang tupad, maniwala ba kayo? Nag-iwan tayo ng telepono natin. Naku, my goodness. Dagsa po tayo ng mga text messages sa kanila. Yung mga ordinaryong tao doon, yung mga nawalan ng trabaho, kung ano-ano. So pag tayo naman yung mga nakikinig sa atin, ako kayo naman. Pag magte-text naman ako kayo, pinapagod nyo naman ako. Magbibigay ako po si Danilo. Ako po ay humingi ng tulong sa inyo. Nandito po ako sa Bataan. Konti lang po ngayon na. Paano? Siyempre, hindi po kompleto. So ako naman magte-text. Danilo, ikumpleto mo yung buong pangalan mo. Ikumpleto mo. Ilagay mo at text mo yung address mo. Ilagay mo kung saan ka nagtrabaho. Ilan ba ang anak mo? Il-text mo rin yung numero ng telepono mo. Diyos ko naman. Mahirap po yun. Buti sana ko, 1-2 lang kayo. Sa isang araw yata, nakakasampu, 15 ang sinasagot ko. Kompleto niya na. Pag meron kayong gustong ipalang, hindi ng tulong, kompleto niya na para ipo-forward ko na lang kay Secretary Rolly Bautista, Secretary Locsin, Secretary Delphin Lorenzana, Secretary Bebot, kahit na kanino, basta forward na lang. Kulang ang oras po natin. Ang daming trabaho At saka yun ng mga iba, email nyo na lang. OCPLC. Maliit na letra lang At NEB. Hindi pala at NEB. Ulitin natin. ocplc.neb@gmail.com. Small letters lang wag capital letters. Kung hindi makakarating sa amin yan. Meanwhile, ito naman DOH, meron din binabanggit. Sila daw ay optimistic na yung target. Ito, mga detractors, mga oposisyon, makinig kayo
Dahil noon pa, sinasabi niya, wala yan, mga rollout na yan, wala. Hindi kayo aabot ng 50,000 per day. O, di ba yun ang mga sabi niyo noon? Kung makantsaw kayo, o ngayon. Alam niyo ba na baka by August, 500,000 ang maituturok natin na bakuna. Abay, nakaka-392,000 jobs na tayo. O ngayon, hindi kayo makaimik. Pero noon, kung makakantsaw kayo, ang titindi nyo. Ang galing nyo magsasawsaw, lalo na yung mga oposisyon na senador. Pati na yung dating kaalyado natin. Nakakala nila, palubog na si Presidente Duterte. Ayun, nashock sila. Duterte ang nangunguna. Hindi ba sinabi ko na sa inyo, bago pa po nangyari, sinabi ko, huwag kayong maniwala sa social media. Puro mga trolls yan, mga anti-Duterte. Bakit kanyo? Para pareho ang linya. Iisa ang salita. Iisa mga katagang ginagamit. Halata mo, mga trolls talaga, mga anti-Duterte. Sabi ko, huwag kayong maniwala dyan. Sapagkat ang realidad sa ground, iba. Ang gusto nila, Duterte. Pinagtatawanan mo tayo nung nilunsad ko yun. O, ayan. Ngayon, it has caught the imagination. It's there. O, kita nyo na? O, kaya sabi ni Secretary Duque, habang dumarami ang pagdating ng bakuna rito sa ating bansa, lalo tayo na nakakasiguro na aabutin natin yung ating goal na 500,000 jobs per day. Pero teka muna, medyo kailangan natin ng konting pahinga. Meron pa tayo 10 minuto. Balikan po natin ngayon. May siya nga pala. Alam nyo, kakaya naman dito kay Anthony Castelo. Meron pinadala sa atin na kanta, nilikha niya. Nakakatuwa naman pakinggan. Siguro pakinggan nun natin. Para namang kilalanin natin yung kanyang pinagpaguran. Balikan po natin ngayon. Pakinggan ninyo. Isang abogadong ubod ng galing, mula sa mahirap na pamilya galing. Nagsikap at nag-aral siya ng mabuti, nagtagumpay at may ipagmamalaki. Noon nagtitinda lang siya ng pandesal, tawag nila sa kanya ay salpandesal. Ngunit masipag siya at mapanalangin, sumikat siya na tulad ng isang bituin. Atornisa, salpandesal, tagapagtanggol siya ng mga nabi. Sa mga mahihirap, abogado siya na may pagmamalasakit. Atornisa, salpandesal, tagapagtanggol siya ng mga nabi. Sa mga mahirap, abogado siya na may pagmamalasakit. Noon ay laging pinagtatawanan siya ng dalawang mayamang kaklase niya. Sabi nila ay, paano makakagraduate dyan? Si Sal Pandesal hanggang dyan na lang yan.
Ngayon sila'y nagtatrabaho sa kanya. Isa ay driver at isa'y taga-masahin niya. Kinabukasan natin di natin alam. Ngayon ay boss ang tawag nila sa kanya. Atornisa, salpandisa, tagapagtanggol siya ng mga naapi sa mga mahirap. Abogado siya na may pagmamalasakit. Atornisa, salpandisa, tagapagtanggol siya ng mga naapi sa mga mahirap. Abogado siya na may pagmamalasakit. Yan ang istorya ko sa inyo, ang alamat ni Atty. Sal Pandesal. Nakakatuwa naman itong ginawa ni Anthony Castelo. Kapangalan ko pa eh. Atty. Sal. Naalala ko tuloy. Binibida ko sa inyo, nung ako elementary, paalam ako sa aking ina. Ma, pwede ba ako magtinda ng pandesal? Kasi merong bake shop doon sa Project 4, doon sa dulo ng Pilay. Sabi niya, bakit? Allowance ka naman ah. Oo nga, pero mahilig ko tayong mamili ng mga damit. Na-influensya tayo ng nanay ko eh. Ang nanay ko po kasi maganda, mestiza, matangkad, smart dresser. Akong palagi niyang sinasama, di gusto ko rin. Ayos din yung aking itsura. Kaya tinan niyo tuloy si Presidente. Pag tayo topic ni Presidente, palagi may kasamang biro sa akin sa aking pananamit eh. Nagtinda ako ng pandesal sa Project 4 na yan. Ako, iniikot ko yan. Sumisigaw tayo malaking nakalagay dito sa likod. Pandesal! Para nakaipon ako ng pera, di binibili ko si Skolta. O, yun. Anyway. Pinadala ko ni Anthony Castelo. Sabi niya, patugtugin mo naman to. Ako ang nag-ano nito. Ako ang nag-compose nito. Sabi ko, edi sige, patugtugin natin. Meron naman tayong break eh. Para break natin. Naging excuse ko para uminom at saka gutom na ako eh. Hindi pa ako nalalangali. O, bigyan ko tuloy ng sarili ko ng konting bagay. Anyway, ituloy natin yung pinag-uusapan natin. Hindi pa yata ako tapos sa aking, ano ba yung dagdag na sinasabi ko, yung tupad. At saka yun nga pala yung vaccination. Yun na, tandaan nyo ha, yung 500 jobs per day. Ang assumption po nito, makukuha natin yon kung sa ngayong Secretary Duque, Secretary Charlie, kung yung ating mga bakuna as scheduled dumating. O ba, nung isang araw lang, may bago na naman dumating. AstraZeneca, 1 million mahigit. AstraZeneca vaccines. Alam nyo, pag ito talaga mga schedule, wala yan. Balik tayo sa normal. By December. O yun ang pagdasal natin. Sana tayong lahat mag-cooperate kahit na nabukanaan tayo lahat, para hindi mo tayo magkaroon ng surge. Ngayon nga dito sa Delta variant. Let us help one another. Let us love one another too. Para sigurado, balik tayo sa normal. Mayroon tayong magandang Christmas. O puntahan naman natin yung PDP laban. Hindi po ba in-expel ni Senator Manny itong si Alfonso Cusi. Sino pa ba? Pati si Miss Astra na Yusek. Meron pang isa eh. Ano bang pangalan niya? Secretary General ba yun? In-expel din. Pero alam nyo, pinag-aralan ko naman yung saligang batas ng PDP laban. Mali yung expulsion. Sapagkat, yung nag-expel sa kanya, nilikha lang ko ni Senator Pacquiao. Kumiting nilikha niya. Unang-una kasi, kaya nagkaroon ng reorganization, yung pagkaluklok ni Senator Pacquiao bilang presidente, labag sa saligang batas.
Kasi sa saligang batas ng PDP Laban, kung merong bakante, magkaroon ng bakante, nag-resign, halimbawa, hindi na po pwede ituloy yung presidente, magkakaroon kayo ng halalan, yung National Assembly. Pero ang ginawa ni Senador Coco, dahil siya ang presidente ho in-appoint niya lang si Senador Manny Pacquiao na maging acting president. Ay, hindi ho po pwede yun. Kaya may reaction yung mga opisyalis. Kaya, nagkaroon ng National Assembly election noong Sabado. Eh, ang ginawa naman ni Senador Manny, parang pre-empt niya, in-expel niya. Ang problema nga, mali rin sa labag din eh. Pero alam niyo, ang tingin ko naman dyan, sa ngayon, kala mo, may gulo. Pero hindi naman tinanggal eh. Hindi naman tinanggal si Senador Manny sa PDP Laban. Ito na yan si Senador Coco, nilagay pa sa Council of Elders eh. So, madalit sabi, nandiyan pa naman sila. So, kung ano man ang kanilang hindi pagkakaunawaan, pwede naman nilang gamutin yan. O, yan naman sa atin. Palagay natin mabibigyan ng solusyon yan. Kung hindi naman, hindi nyo makuha sa santong dasalan yan, o edi santong legal. Pupunta sila sa COMELEC para malaman sino ba talaga. Pero alam nyo, hindi naman sa pinangungunahan ko, COMELEC. Binasa po natin yung saligang batas at bylaws eh. Sa tingin natin, nasa legal yung mga kinilos Secretary Alcusi na ngayon ang bagong presidente. Anyway, inabot na naman tayo ng oras. So, pansamantala po, magpapaalam tayo at papaalala po sa inyo, magsuot po kayo ng inyong face mask, ng inyong face shield, at kayo po ay mag-observe ng 2-meter distance pag kayo lumabas na ng bahay, o kaya 6 na pie. At huwag po kayo makakalimot na magugas ng inyong mga kamay ng soap and water. And don't forget, always strengthen your body. Alam nyo na kung paano yan. May 1 taon na natin paulit-ulit. Sabi nga ng presidente, memorize ko na yung sinasabi mo. Kumain ng gulay, kumain ng ganito. Oo nga naman. Kaya tinigil na natin para madagdagan ng espasyo para marami tayong madiscuss. Anyway, kayo po ay pagka natapos na po yung inyong mga isinasagawang minimum health protocols, ang pakiusap ko lang naman, pag kayo naman nagising sa umaga, matapos yung mahimbing yung pagtulog, huwag nyo naman kakalimutan na magpasalamat po tayo sa dakilang Diyos na lumikha sa ating lahat. Dahil sa buhay na binigay sa atin, dahil po sa pagdurugtong ng ating buhay, at pag-aalalay po sa atin sa landas ng kawastuhan, tayo po'y magpasalamat sa binigay sa ating talino at maligayang isip upang magtagumpay tayo dito sa coronavirus. Ituloy po natin ang panalangin sa ating mahal na Panginoon na bantayan, ipagpatuloy ang kalusugan ng ating Pangulo at ng kanyang pamilya upang may pagpatuloy niya po ang kanyang matapat na paglilingkod sa ating bayan. At manalangin na rin po tayo sa ating kalusugan din. Lahat tayo, pati na sa lahat ng sangkatauhan sa buong mundo. Ako po ang inyong lingkod, Salvador Panelo, pansamantala nagpapaalam at nagsasabing, let us tread the path of roses. Let us go beyond the path of thorns. Paalam tayo and love you all. So I'm sure that Attorney Panelo, Senator Panelo o Attorney Secretary Panelo pala, my favorite candidate for senator. Tatakbo ka ba? Sabihin mo na at para malaman ng mga tao
Mukha at Siguro, tatakbo ka. Ginong Pangulo, siguro lalakad na lang tayo papunta sa Senado para hindi tayo madapa. Lakad na lang, huwag takbo. Alam mo, Sal, maraming tao na hindi nakakaintindi sa iyo. Pero pag nalaman nila gaano ka stricto, very strict sa disiplinado ka sa trabaho mo. At kung alam lang nila ang paano umaandar yung utak mo, bibilib ang Pilipino. Ako, bilib ako sa iyo. Bilib ako sa utak mo at I said I appreciate your itong ano mo, yung pagka-stricto mo sa trabaho. Everybody is almost on a tiptoe pag yung binabasa na namin yung mga recommendations mo. You are the presidential advisor, legal advisor of the president. At marami kang naibigay na mga opinion na nagamit ko. At sa awa ng Diyos, puro totoo. Sabi ko nga, hindi naman iniiwasan natin dito na magmukha tayong, or at least there is no, hindi magsuspetsa ang Pilipino na kasabwat tayo sa lilangan ng mga taong Pilipino. It's your turn to talk. Mabuti siguro magtagalog ka na lang. Mahusay ka, Bicolano ka. At saka Ilocano po ako, Presidente. Bicolano Ang ka. tatay ko ay La Union, ang nanay ko ay Bicolano. Whichever. Maraming salamat. Marami pong salamat for the kind words, Mr. President, and for your endorsement.